Bakit kailangan mapaghandaan ang pag-aasawa? Ang pamilya po ay pwedeng maging bukal ng kasaganaan o kahirapan. Sabi doon sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at masama pa kaysa sa isang taong hindi mananampalataya. Alam niyo po, yung pamilya na meron ka ngayon at bubuin mo, pwedeng maging bukal ng kasaganaan o kahirapan. Pwedeng maging mukha ng kasaganaan o kahirapan at pwedeng maging pintuan ng pagpapala o kulungan ng kahirapan ng pamilya mo. What's the point? Una, tandaan nyo po, pinakamasakit na magagawa mo sa pamilya mo, ma-deprive mo sa maraming bagay by default or by intentional man. Alam niyo po, kung meron mang pinakamasakit na magagawa ka sa pamilya mo, bilang asawa, bilang magulang sa mga anak mo, mabuhay ang pamilya mo sa kasalatan. Alam niyo po, isa sa mga naging malaking inspirasyon sa amin po, lalo na sa aming mag-asawa, na makita at hangarin na ang buhay ay pwedeng, ang pamilya ay pwedeng lumabas sa kahirapan o kasalatan. Yung buhay po nila Pastor Fred, kung alam nyo yung kanilang buhay, si Nanay Perla, makikita nyo, si Pastor Fred noon, yung nagsisikat siya, yung tawag doon, pedicab, sidecar. Pero yung mga anak nila, lahat puro professional. Alam niyo po, sa mga magulang, magiging magulang, pinakamasakit na magagawa mo sa pamilya mo, panatiliin mo sila sa kahirapan. Kasi nga, pwedeng sinilang ka na mahirap, pero wala namang mananatiling mahirap kung magsisikap. Totoo po ba yun? Wala namang tao na mananatiling mahirap kung gagawin ang lahat para sa pamilya. Alam niyo po, pinakamasakit na magagawa mo para sa asawa mo, yung mabuhay ang asawa mo sa pangungutang. Sa mga asawa po, pwedeng sa una, pero wag naman yung may edad na yung asawa natin, may edad na tayo, mabubuhay pa rin sa pangungutang. Wag nating gawin sa asawa natin yon. At the same time, mabuhay yung mga anak mo na hindi nila alam yung ibig sabihin ng kasaganaan. Sa mga magulang po, sa mga magiging magulang, pinakamasakit na magagawa mo para sa mga anak mo, ma-deprive sila sa kasaganaan. Wag nating buhayin, sanayin yung mga anak natin na puro kahirapan na lang ang nararanasan sa buhay. Si Kuya Noel, pumupunta pa sa koridor para lang sa mga anak. Ngayon, nasa ibang bansa si Pastora Jen. Yung bunso nila, si Kiel. Sa hindi nakakala, magsasampung taon nata sa college. At least, nag-aaral pa rin. At mag-aaral pa sa ibang bansa. Hindi pa nasiyahan dito sa Pilipinas. Mag-aaral pa sa Canada. Pero alam nyo, pinapakita rito ng Panginoon, kung talagang mahal mo mga anak mo, hindi mo pananatiliin sa kahirapan. Magsisikap ka. Napakasakit sa isang magulang na yung anak mo sasanayin mo sa hirap. Noong kami po ay medyo bata pa, yung tatay ko,
pumunta sa Quezon, nagbiyahe sila ng mga saging, yung kasama nila, nagdala sila ng pagkain. Doon sa mga dinatna nila, yung mga anak, ayaw kumain ng baboy. Ang gusto asin. Bakit? Kasi nasanay na iyon lang yung dapat kinakain. At napakalungkot na yung mga anak mo, sasanayin mo lang sa mga bagay na pwede naman nilang maranasan na kasaganaan. Huwag puro kahirapan. Ayos lang na sanay sa hirap, pero dapat hindi habang buhay mahirap. Ayos lang na nasanay sila na maging matatag sa buhay, pero hindi dapat na habang buhay magiging mahirap mga anak mo at pamilya mo. Alam niyo po, again, bilang magulang, kung ikaw ang dahilan ng kabag-habag na sitwasyon ng anak mo at sinadya mo yon, wala kang karapatang maging magulang. Lalo na yung mga nang iwan ng anak. Ang saya ng buhay dun sa iba, pero yung mga anak niya, pinabayaan na. Tandaan mo, kahit sinusuportahan mo yan ng pinansyal, pero hindi mo maibabalik yung sugat na dinala mo sa emotion ng pag-iwan mo sa mga anak mo. Yung emotional pain ng pag-iwan mo, hindi yun mapapalitan at mababayaran ng pera. Kaya nga si Paul, ang paalala niya, kung ang sino man ay hindi kumalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa kanyang sariling sambayan, tinatanggihan niya ang kanyang pananampalataya. Ikalawa, pinakamalungkot, tandaan niyo po, pinakamalungkot na pag-uwi ng magulang sa Panginoon, nakabaon sa kahirapan ng mga anak mo. Totoo ba, bilang magulang, napakalungkot na iiwan mo na mga anak mo, nakabaon pa sa kahirapan? Totoo po ba yan sa mga magulang? Yung pauwi ka na sa Panginoon, pero yung mga anak mo, nakabaon pa sa kahirapan. Bilang magulang, napakalungkot na iiwan mo na yung mga anak mo, hindi mo pa alam kung paano sila mabubuhay pag wala ka na. At napakalungkot bilang magulang na iiwan mo na yung mga anak mo, hindi mo pa alam kung ano na magiging kinabukasan nila. Kaya nga po, sa lahat ng mga magulang, magiging magulang, pinakamakabuluhang role na ibinigay ng Diyos sa atin ang maging mabuting magulang sa ating mga anak. Sa mga may pamilya na ngayon, magpapamilya pa lang, tandaan nyo, pinakamagandang role na ibinigay sa atin ng Diyos, maging magulang. Pinakamaganda, pinakamasayang moment na ibinigay ng Diyos sa atin, naging bahagi tayo ng isang pamilya. At pinakapulpiling na pakiramdam bilang bahagi ng pamilyang ibinigay ng Diyos sa iyo, alam mong naging mabuting asawa ka sa asawa mo. At alam mong naging mabuti kang magulang sa iyong mga anak. Again, sa ibibigay at ibinigay na pamilya ng Diyos sa iyo, piliin mo nang hanggang sa huli, sila yung kasama mo. Sino po rito? Again, yung kasama mo ngayon, decided ka na hanggang sa huling hininga mo, sana yung kasama mo. Sa ibibigay at ibinigay ng Diyos na pamilya sa iyo, piliin mo nang maging kapahingahan nyo ang isa't isa. May hindi man pagkakasunduan, piliin na lang na magpatawaran, piliin na lang na magbigayan. At sa ibibigay at ibinigay na pamilya ng Diyos sa iyo, piliin mong maiparanas ang kasaganaan sa pamilyang regalo ng Diyos sa iyo. Sino po rito handang mangako sa Panginoon na, Lord, sasagana buhay ng pamilya ko.
Sino handang mangako sa Panginoon na, Lord, yung mga anak ko, hindi habang buhay, mahihirapan. At sino po rito handang mangako sa Panginoon na, Lord, yung mga anak ko, hindi ko iiwan na mahirap. Sino rito handang mangako sa Panginoon na this morning, yung asawa na meron ka ngayon, pakamamahalin mo na. Hindi mo na hahayaan na mahirapan ang kalooban. Hindi mo na hahayaang mahirapan sa pag-iintindi sa pera. Again, regalo po ng Diyos ang pamilya na meron tayo. Hindi man yan perpekto. Hindi man perpekto ang asawa mo. Pero dahil ibinigay siya ng Diyos sa'yo, piliin mo na lang na hanggang sa huli, kayo na yung magkasama. Piliin mo na lang na hanggat makakaya mo, gagawin mo ang lahat para mapaginhawa siya. At piliin mo na lang na hanggang sa huli, hindi mo na siya mabigyan ng sakit sa kalooban. Again, regalo ng Diyos ang pamilya na meron ka. Regalo ng Diyos ang asawa na meron ka. Regalo ng Diyos ang anak na meron ka. Baka mahalin mo na.